dito na nga niya inanunsyo ang simula ng pamumuno ng Mesaya. Sabi sa ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, si itunuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya ang pinuntahan niya are the poor in spirit. Yung mga tao, tulad dun sa Lucas, di ba? Lagi yung sinasabi sa inyo yun. Yung 2 tao sa Lucas, yung isa mataas na Pariseo, Lord, mabuti na lang, ako'y nag-aayuno, ako'y magaling. Tapos yung isa, hindi man lang makatingin sa langit. Tatandaan niyo, storyang yon. Bumaba siya para dun sa mga tao. Ano ka ngayon? Ano ang katatayuan mo sa mahal na hari? Gusto mo pa rin ba siya? May mga kilala ko nayakag sa Christian faith kasi iniisip nila, Diyos na makapagbibigay ng kaperahan sa kanila. Nung nasabing, hindi, maaaring nga maghirap ka pa magkaproblema ka pa, pero ililigtas ka niya sa iyong kasalanan. Ayoko nung ganun, ayoko nung hari na yun. Wag na lang, meron akong kilalang ganun. Ngunit napakaliwanag dito kung anong klaseng hari siya. Napaka-importante nitong bautismo na ginaganap na ito kay Jesus sapagkat ipinapakita natin sa atin sa talatang ito na yung death and resurrection, yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, na dahil nangyari yon, ikaw ay mamamatay at mabubuhay na muli, yung death and resurrection ay ipinakita dito. Di ba pag yung iba sa inyo hindi nyo alam, mayroong baptismal pool. Sino hindi may alam sa inyo may swimming pool sa likod dito? Sino hindi nakakaalam? Meron dyan. Pag inalis mo natin yan, pwede na kayo i-baptize dyan. So, ang gagawin ko, pag nagbabaptize kami, nakatayo ka, tinatanggap mo ba si Jesus? Ikaw ba'y nagsisi sa iyong kasalanan? Namatay ka na ba sa iyong kasalanan? Opo. So, ililibing kita ng buhay. Pero tubig lang. Sandali lang po. Mga 1 hour. 1 minute. Wala pa. Mga 2 seconds lang. Tapos, paglibing ko sa'yo, ito yung ginawa kay Jesus ni John the Baptist Paghiga mo sa tubig, kailangan nakalubog ka. Lubog na lubog. Nalibing ka. Pagtayo mo, simbolo yun na bago ka nang nilalang, you have a new life. That's baptism. Ito hindi kailangan o requisitos o requirement para maligtas ka, pero simbolo to ng pagsunod sa Kanya. At si Jesus, ginawa niya yun upang bigyan ng kahalagahan at i-anunsyo ang kahulugan nitong baptism na ito. At makikita rin dito sa nangyaring ito, na yun nga, yung kanyang pakikitungo at pagpapakilala kung sino yung binabaan niya. Hindi magagaling, hindi magigiting, kung hindi ang mga mabababa. At makikita rin dito yung afirmasyon ng kanyang pagiging Mesaya o tagapagligtas na ng patotoo na nanggaling sa langit. Siyang walang kasalanan ay ginawang kasalanan para sa iyo. Bakit kamo? Anong sabi sa Bible? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nangyari lahat to kasi dahil dyan sa batas na yan. Sabi ni Lord, ang kabayaran ng isang kasalanan ay kamatayan. At kailangan bumaba ng tagapagligtas. Totoo ba yun? Alam mo, ang Panginoon Diyos ay Diyos ng pagmamahal, oo, pero siya din ay Diyos ng katarungan. Hindi niya pwedeng sabihin, gawing batas na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tapos nakita ka niya, Lord, sorry, hindi ko na ulitin. O sige na nga, ang cute-cute mo Hindi na kabayaran ay kamatayan, kurot na lang. Pwede ba yun? Pwede ba yung Diyos na ganun? Halimbawa, meron kang mahal sa buhay, sinaktan ng isang tao, at ang kabayaran ng krimen na yon ay pagkakakulong o kamatayan. Tapos dinala mo sa judge, sa hukom, o sa hari, o sa mayor. At sinabi ng mayor, nagkasala ka sa kanya, pero pinapatawad na makakalaya ka niya, huwag mo nang uulitin, hindi nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong iisipin mo dun sa hukom? Anong iisipin mo sa Diyos na pagewang-gewang ang kanyang hustisya? Ito po ang kahulugan nitong lahat ng mga pangyayaring ito. Kailangan may mamatay para sa ating kasalanan. At bumaba si Jesus upang iligtas
ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, ang mga tao lamang nakakakilala na sila'y makasalanan, yung mabababa, the poor in spirit, ang masasagip. Yan ang ebanghelyo. Yan ang ebanghelyo. That's the gospel truth. Naalala ko po yung istorya ng isang pinuno na parang ganyan yung kanyang pamumuno. Si Mayor LaGuardia. Si Mayor LaGuardia, sinong may alam sa inyo yung pinakamalaking airport sa New York? LaGuardia Airport. Pinangalanan yung airport na yun under Mayor LaGuardia na naging mayor ng New York nung early part of this century. Itong si Mayor LaGuardia ay isang lawyer at isang matapat na lingkod ng New York. Isa siyang matuwid at patas na hukom, ngunit siya ay mabait din. Pero siya ay patas na hukom. Itong si Mayor LaGuardia, nung siya ay mayor pa, may ginagawa ho to na very famous. Ang gagawin niya, sa gabi, pupunta siya doon tinatawag na night court sa New York. Ano yung night court? Doon nililitis sa gabi yung mga hampas lupa, yung mga lasenggo, yung mga drug addict, mga magnanakaw, nililitis sa night court yung wala ng mga pag-asa sa buhay. So, ang gagawin ni Mayor LaGuardia, pupunta siya doon sa, doon sa court, sasabihin niya doon sa judge na nakaupo. Sige lang, matulog ka na. Ako na ang uupo dito. No? So, uupo siya doon kasi mayor siya. Di ba, mga mayor nga pwede magkasal. Mayroong judicial power yan. So, ginagawa niya, nililitis niya, binibigyan niya ng hustisya at ng pagkaawa yung mga tao. So, binabalanse niya. Isang araw, merong nilapit sa kanya. Ito, judge, nagnakaw ho ng tinapayan. Tinignan niya yung mama. Matalino to si Mayor LaGuardia. Nakikilatis niya yung karakter ng tao, tinitingnan niya lang pinakikinggan niya lang. So, sabi niya, pre, sa English, pre, sabi niya, bakit ka nagnakaw ng tinapay? Mukhang mabait ka naman, mukhang maayos ka. Sabi niya, judge, pasensya na po. Magalang siya. True story to, nasa libro to. Sabi niya, sir, alam ko naman mali po yung ginawa ko. Pero nagugutom po yung 4 kong anak. Yung 2 may sakit. Kaya nakapagnakaw po ako. Ano ngayon na magiging aksyon ni Mayor LaGuardia? Ang kabayaran ng pagnanakaw ay pagkakabilanggo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong gagawin? Siya ba'y magiging hukom o siya ba ay magiging maawaing tao? Pag pinakawalan niya to, dapat lahat ng magkasala, pakawalan niya rin ng walang kabayaran. So sabi ni judge, wala akong magagawa sapagkat ang batas ay ito. Pag nagnakaw ka, 2 lang ang iyong pwedeng gawin. Magbayad ka ng $100 o makukulong ka ng 30 days. Anong iyong gustong gawin? Sabi niya, judge, pag po ako nakulong ng 30 days, baka mamatay yung mga anak ko. Kasi winter, malamig. Pero wala ho akong $100. So sabi ni Mayor LaGuardia, kinuha niya yung kanyang palo-palo. Ang kabayaran ng pagnanakaw ay pagkakakulong o $100. Hinahatulan kita na magbayad o makulong. Wala ho akong pambayad. Kung ganon, yan na ang hatol. Pagkatapos nung dumukot si Mayor ng $100 at ibinigay doon sa pulis na magkukulong doon sa mama. Kanyang inaangat ang batas, pinutupad niya ang batas, pero siya mismo ang nagbayad ng halaga ng kasalanan. That is why Jesus came. Sapagkat diniklara ng Diyos Ama na ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. Kaya mong bayaran yung kasalanan mo? Kasi ang kabayaran ng kasalanan, either buhay mo o perfect sacrifice. Kaya nung bumaba si Jesus dito, dinideklara niya kung anong ibig sabihin ng kanyang kaharian. Ito ay kaharian ng mga makakasalanan na kailangan ng kaligtasan. Kaya ang entrada sa simbahan o sa fellowship ay hindi kung ano-ano, kung hindi ang pagpapakumbaba. At verse 16, makikita natin ang patotoo ng kalangitan. Ang patotoo ng kalangitan. Nang siya'y mabautismuhan, nang mabautismuhan na si Jesus. Ibig sabihin, inanunsyo na. Ito yung tinatawag doon sa inaugurasyon niya na
one-point economic o ito yung policy niya. Magliligtas ako ng mga makakasalanan. At siya nga ay binautismuhan at siya ay inapirma ng kalangitan. Di ba, pag nakikita mo yung presidente, sino nag-a-affirm sa mga presidente pag sila ginagawang presidente? Pinapatong nila yung kamay nila sa Bible, di ba? Tapos nakaganon sila, di ba? Sino yung may hawak ng Bible? Yung Supreme Court Justice para malagay yung corona niya.